Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan. Ang ating pong talata ngayon ay makikita sa Aklat ng mga taga-Galasya, Kabanatang 2 at talatang 20, kung saan mababasa po natin ang ganito. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Galasya 2:20. Ang ating pong pinagbubulay-bulayan ngayon ay pinamagatnan kong nabubuhay at mabubuhay para kay Kristo. Ang lahat ng tunay na ipinanganak na muli sa Espiritu, sila ay mga anak ng Diyos at nabubuhay kay Kristo dahil sa saganang biyaya ng Diyos. At umaasa din naman ang Diyos na ang lahat ay mabubuhay din para kay Kristo. Iba ang salitang nabubuhay kay Kristo dahil sa saganang biyaya ng Diyos, at iba naman ang kahulugang nabubuhay para kay Kristo. Walang iniwan ito sa isang pamilya na ang lahat ay nabubuhay sa ilalim ng isang bubungan, kumakain na magkasama-sama, natutulog sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit mayroong mga miyembro sa pamilya na hindi gumagawa o ayaw gumawa para sa kapakanan ng buong pamilya, na parang bisita na sa isang sandali kasama sa pamilya at sa isang sandali mawawala din naman sa pamilya. Hindi po ganyan ang dapat na maging ugali ng mga anak ng Diyos, mga tunay na ligtas. Kung sila'y miyembro ng isang iglesia lokal, kumakain ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo at pangangaral ng kanilang mga pastor, pinapanalangin sa Diyos para sa kanilang pagpapalang espiritual at material at physical, binibisita para tingnan ang kalagayang espiritual, at pinalalakas ang kanilang kalooban na manalig at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung kaya't marapat lamang bilang miyembro ng isang iglesia lokal na kailangan din nilang ipagmalasakit ang iglesia sa kabuuan, katulad ng pagkikisama sa anumang gawaing paglilingkod para kay Kristo, pagtutulungan, pananalapi para sa gastusin ng iglesia, panalangin magkasama-sama, pagbibisita sa mga may sakit, pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga kapatiran at sa mga iba, pagtutulungan sa higit na nangangailangan, pagpapalakasan ng loob sa mga nangihina sa pananampalataya, at sa ganoong paraan, masasabi natin na hindi lamang tayo nabubuhay dahil sa saganang biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus, kung hindi tayo rin naman ay nabubuhay para kay Kristo. Ang kalakasan na taglay natin sa araw-araw na buhay ay bigay ito ng Diyos sa atin, na dapat natin gamitin hindi lamang para sa ating sariling kapakanan, tulad ng paghanap buhay, katulad ng kalakasan sa pangangatawan at iba pang bagay sa ating buhay sa laman, kung hindi para din naman ito sa kalwalatian ng Diyos at kalwalatian ni Kristo, ang kalakasang binibigay niya sa atin sa araw-araw, at gayon din para sa kanyang gawaing pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo. Mga kapatid na sa gubaybay, taga-subaybay nitong programang Katagpuin ng Diyos, kung ikaw bilang Kristiyano ay nabubuhay kay Kristo, kailangan
ka din namang mabuhay para sa Kanya. Ano kaya kung susulitin mo ang iyong sarili ngayon? Ano ang sa palagay mo? Ikaw nga ay nabubuhay dahil sa ikaw ay Kristiyano, ngunit ang itanong mo sa sarili, ikaw ay nabubuhay para din naman sa Kanya. Sa maraming bagay na kaalintulad ang ating talatang pinagbabatayan sa ating pagbubulay-bulay. Katulad din ng pag-aasawa. Kung ikaw ay mag-aasawa, hindi lamang ito para sa iyong sariling kaliligaya, kundi kinakailangan mo ring alamin kung ano ang magiging paraan para sa kaliligaya ng iyong magiging asawa, upang sa gayon ay maging maligaya ang inyong buhay kapag kayo ay magkasama na. Ganyan ang pagkatawag natin sa Diyos. Hindi lamang mabuhay sa ganang biyaya ng Diyos sa atin dahil kay Kristo, kung hindi, mabuhay din naman para sa kalwalatian ni Kristo. Masasabi mo kaya, kapatid, ngayon sa iyong kasalukuyang kalagayan, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa ating talata, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Nang ibig sabihin, si Kristo lamang ang iyong ikinabubuhay. Manalangin po tayo. Diyos naming mapagpalang Ama, tulungan mo nawa kami sa pamagitan ng Espiritu Santo na mamuhay hindi lamang para sa sarili, kung hindi para din naman sa kalwalati ng aming Panginoong Hesus. At sa Kanya pong pangalan, hinihiling namin ang lahat ng ito. Amen.